May ghost students raw sa senior high school voucher program ng Department of Education at 100 million pesos na raw ang nawala sa kaban ng bayan. Ano ba ang kontrobersyang ito? Through the senior high school voucher program kasi nagbibigay ng financial support ang gobyerno para makapag-enroll ang qualified senior high school students sa private schools. 8,750 pesos to 22,500 ang subsidy kada taon. Diretsong pumapasok ang pera sa school kung saan naka-enroll ang beneficiary at binabawas sa total na babayaran nila. Qualified dito ang mga estudyanteng una, nakatapos ng junior high school sa mga paaralan na kinikilala ng DepEd. Pangalawa, nakatapos ng grade 10 sa pamamagitan ng alternative learning system o kaya pumasa ng presentation portfolio assessment. At pangatlo, nakatapos ng grade 10 sa pamamagitan ng Philippine Education Placement Test. Automatic namang qualified ang mga students na una, nakatapos ng grade 10 sa public school in the previous school year at nakatapos ng grade 10 sa private schools na beneficiary ng Education Service Contracting. Paano yan naging source of corruption? May mga estudyante na nasa billing statements pero naka-enroll naman sa public schools. O di kaya naman, may mga estudyante na naka-enroll sa private schools pero iba naman ang nasa billing statements. May meke rin ng mga report cards na binibili sa public schools para maging eligible sa programa. May mga gumagamit rin ng temporary learner reference numbers para sa mga public school students at ginagamit sa billing statements. Nitong Pebrero lamang sinabi ng Department of Education na nakitaan ang 12 private schools ng questionable claims. At least isa naman ang nasampahanan ng criminal complaint. Ilang taon na may kaduda-duda di umano dito sa senior high school voucher program. Sa katunayan, na-flag na ito ng Commission on Audit noong school year 2016 to 2017 nang matuklasan na 115 na estudyante ang nakatanggap ng dobleng vouchers. Ako nga pala si Bonds Magsampol. Para sa iba pang balita, tumutok lamang sa Rappler.